Naghahanap ka ba ng mid-tier alternative drivetrain para sa naka-drop bar mong bike? O i-convert mo yung MTB mo to drop bar? Mukhang ito na yung hinahanap mo. Tignan natin ang isa sa mid-tier 10-speed alternative sa Shimano na drivetrain para sa drop bar mong bike, ang Microshift Advent X. Sapat na ba sa needs mo ang ganitong drivetrain? Ano ba yung mga specs nito? Tatalakayin natin yan sa video na to. Pero bago yan, follow nyo muna ako sa www.facebook.com/foreverbikeNoob para kung meron kayong katanungan, mas madaling mag-reply. Salamat! Itong Advent X na ito, nakakabit ito sa GT grade na pinahiram sa akin ng RD Cycles. So demo bike ito at hindi lang ako ang nakakagamit ng bike na to. Marami ng milya ang natamo ng drivetrain na tatalakayin natin. Ang Advent X ay available lang sa 10 speed. Walang 11 at 12 nito. Ginawa lang ito for 10 speed kaya siya X kasi Roman numeral for number 10. Actually, mountain bike specific talaga itong Advent X pero gawa ng meron silang drifters na same ang pull ratio sa mga normal flat bar shifters nila. Pwede mong gamitin ang drivetrain na ito sa mga drop bar bikes tulad nitong GT grade na nasa akin. Yung pinaka drivetrain ay composed ng tatlong components, yung RD, cogs or cassette at yung drifters at shifter naman pag MTB. Simulan natin sa RD. Syempre, 10 speed ito. Kita nyo naman na painted black yung RD. May Advent X na naka-engrave or emboss dyan, hindi yan parang sticker or decal na pwedeng mabakbak. Yung pinaka-parallelogram is made out of aluminum. Mukhang solid naman. Yung cage plates niya, gawa sa steel. So ito yung magnet test natin, dumidikit yan. So steel talaga yan. So pag nasemplang mo yan, malleable naman yan. So pwede mong diretsuhin if ever mabaluktot mo yan sa hindi inaasahang pangyayari. Itong part na ito is made out of plastic. Balikan natin yan later. Yung jockey wheels, tension pulley, at guide pulley made out of plastic. Nakabushing lang ang mga jockey wheels na ito. So may metal bushing lang yan at washer na tulad nito. Hindi bearings. Yung tension pulley may 14 na ngipin at yung guide pulley may 12 na ngipin naman. I suggest wag mo nang lakihan yung tension pulley if you own this drivetrain. Gawa ng wala namang improvement yun sa shifting mo. Ang reason bakit sila naglalaki ng pulley, pag malaki kasi yung pulley, mas mabagal yung ikot niya. Meaning, less yung friction at mas less daw yung wear and tear sa chain. Pero sobrang marginal gains lang ang makukuha mo doon. Ginawa namin yan sa XT ko at sa SLX ni Papa Jesus dyan. So naglaki kami ng mga tension pulley. At nung natagtag, ayun! Sira ang mga RD. Bali parehas. Nice naman yan. So, panoodin nyo na lang yung video na to. Lalagay ko yan sa link sa description. Pero, kung road bike ka at palit pati cage, may mga nabibiling ganyan, okay lang. Pero kung pulley lang ang lalakihan mo, I don't recommend it. Pero, kung papalitan mo siya ng same size na naka-bearing, mas okay yun. Basta, wag mo lang lakihan. Kasi may specific spec yan para dun sa cage. Itong RD na ito ay may clutch. Yung clutch na yan, pinapatigas niya yung articulation ng cage. Para pag natagtag, mas less yung movement niya at mabawasan yung chain slap. Iwas laglag chain din yan. So, may switch yan up and down to engage yung clutch. Pag nakataas yan, naka-on. Pag nakababa, off naman yung clutch. Yung piece na ito, sabi ko nga, plastic ito. So, buksan natin. So, you have to keep in mind na mid-tier at budget drivetrain ito. Kaya, may mga cost-cutting tulad ng hindi paglagay ng rubber seals sa gilid nitong part na ito. It can take splashes of water or a little bit of rain. Pero pag nalublob sa tubig, pwedeng mag-seep through yung tubig dyan. So given yan sa mga mid-tier or budget drivetrains na tulad nito. So ito yung mechanism niyan sa loob. Iba ito kung ikukumpara mo sa Shimano. Hindi nila pwedeng gayahin yun kasi may patent yun. Kaya may sarili silang mechanism for clutch or tensioner. Tension niya, ayos naman. Nagagawa niya yung work na kailangan niyang gawin. Yung RD, max nito ay 46 to 48T. Kung mag 50T ka pa dyan, kaya naman pero medyo borderline ka na. Yung weight ng RD ay 399 grams, so almost 400 grams yan. Sa performance naman tayo ng RD, it shifts like a normal Shimano. Basta naitono mo yan ng maayos, mag-shift yan ng tama. Sa experience ko, kahit i-shift ko siya ng medyo loaded, kaya naman.
Sabi ko nga, it shifts like a normal Shimano drivetrain. Punta naman tayo sa cassette or sa cogs. Given 10 speed ito kaya 10 plato yan. Gawa sa steel lahat ng cogs. Pati yung spider niya sa likod, steel, 1140-80 from smallest to biggest. Gradual yung talon sa bawat cogs. Sabi ng Microshift, average gear jump niya nasa 17.8% kung mahimining sa'yo yan. Pero sa experience ko, ayos lang naman yung mga gear changes. Hindi naman masyadong nakakagulat unless i-multi-shift mo. Minsan may gulatan factor pag ganun. Ganun din naman yung ibang drivetrain, so I think it's normal. Pero kung single-single lang ang pag-shift mo, goods naman yung talon sa bawat cogs. Hyperglide yung tech na ginaya nila. Malamang nagbayad yan ng royalty kay Shimano. At compatible ito sa kahit anong HG free hub. Hindi microspline, hindi XD, HG. Sa HG free hub lang po yan papasok. So ever since nakuha ko yung GT grade, halos nasa 610 kilometers din ang naitakbo nito sa akin. Sa akin yun take note, demo bike ito so hindi lang ako yung gumamit nito. Pero ganito na yung itsura nung mga cogs niya. Siguro more or less nasa 1,000 kilometers na ang natakbo nito. Kasama na yung sa akin dyan. So yung mga paint job, normal naman na mabubura yan. So yan na yung itsura niya. Punta naman tayo sa drifters ng Advent X. Brake at shifter, pinagsama, drifters. Hindi STI. Kasi yung STI, pang Shimano lang yon. Shimano Total Integration. Microshift to, kaya hindi STI. Drifters. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Anyway, sabi ko nga kanina, MTB ang drivetrain na ito. Gagana rin dito yung shifter na pang flat bar. Gumawa lang talaga sila ng drifters na parehas yung pull ratio para magamit pa rin yung system niya sa mga gravel bikes tulad nitong GT grade. Yung pinaka-drifters, hindi ito hydraulic, mechanical ito. So kahit anong mechanical calipers pwede mong i-partner dito. Pwede din yung mga hydraulic na cable actuated. Gagana din yan. Yung pinaka-construction ng drifters, it's a combination of aluminum, plastic, and steel. Yung mga mounting hardwares niya ay steel. Yung levers niya, aluminum. Yung mga shifter levers gawa sa plastic. Then ito yung loob. Majority gawa sa plastic. Given yan kasi nasa mid-tier budget drivetrain ito. Sa experience ko, wala pa namang nagiging problema. Kung meron kang exact drivetrain na katulad nito, comment nyo sa baba kung gaano nakatagal yung sa inyo. Yung mounting screw niya nandito sa part na ito ng drifters. Yung hood cover niya, syempre rubber yan. May kaliitan lang, nasa 10.7 cm from this point to this point. Yung ibang drifters kasi mas mahaba yan. Sa small hands na katulad nung sa akin, sakto lang. Pero sa mas malaking kamay, yung comfort mo will vary. Shifting, madali naman. Yung malaking lever sa baba, yan yung pang downshift. Papuntang malalaking cogs. At yung maliit na lever sa taas, yan yung upshift. Papunta naman sa maliliit na cogs. Madali lang naman yung operation. Sakto naman sa daliri ko yung mga levers na yan. Lalo na pag nasa hoods yung kamay ko. Pero syempre, depende sa laki ng kamay. Yung downshift, kaya niya hanggang 3 shift sa isang continuous na pindot. Upshift, syempre, isa-isa lang. Sa kabilang side na levers, gawa ng 1x ito, brake levers lang ito. Wala siyang kahit anong shifter mechanism. Hindi mo rin pwedeng gamiting pang dropper ito. Marami kasing mga drifters na yung mga pang 2x system ginagawa nilang pang dropper. Ito, dahil wala siyang mechanism, hindi mo magagawa yon. Ito naman yung ayaw ko sa drifters na ito. This part. I hate it. Pero ako lang naman yan. Hindi ko lang bet talaga yung itsura. Medyo eyesore para sa akin. Though, ang good thing naman dyan, yung barrel adjuster para sa shifter, nandito. So, mas madali ma-access, lalo na pag kailangan mo magtono on the fly. Usually kasi, yung mga barrel adjuster ng road at gravel bikes, inline yon. So, nasa in-between yon ng cable housing. Okay din na nasa accessible place siya. Pero, ayoko pa rin ng itsura. Buti na lang may microshift sword na nakatago na yung mga shifter cable. Microshift! Baka naman! This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinion na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. Anyway, ang isa sa pinakagusto ko sa levers na ito ay yung malambot na lever spring. So, hindi masyadong effort pag pipigain mo yung levers na ito. Meron kasi talagang mga levers na medyo effort pigain kahit na iset up mo pa siya ng maayos. Gawa ng yung spring ng mismong levers ay may katigasan talaga. Ito, malambot.
comparable pa nga ito sa SRAM Guide Tisco na hydraulic eh. So yan lang naman yung tatlong components na nasa drivetrain nitong Microshift Advent X. Walang cranks, walang chain. Pero kadalasan KMC ang kapartner nito sa package pag bumili ka. Pero kahit anong 10-speed chain will work on this drivetrain. So kung i-convert mo sa drop bar yung MTB mo, isa ito sa mid-tier drivetrain na pwede mong i-consider. Or bumili ka na lang ng gravel sa RD Cycle. May 500 peso off tayo sa mga bike and bike frames. Basta, gamitin nyo lang yung discount code na Forever Bike Noob sa checkout. 500 peso discount din yan ha. So kung nagpaplano ko naman talagang bumili, bakit di ka na lang sa RD Cycles, may discount ka pa. Pero ilalagay ko pa rin yung link ng drivetrain na ito sa description para may idea ka kung magkano kasi paiba-iba depende sa seller ang presyo niyan. So click mo na lang yung link para makita mo yung exact price. So nasa description din pala ang aking FB at Instagram, follow nyo ako dyan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike no babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!